Magandang hapon po muli sa bawat isa. Magandang hapon. Amen. Tunay nga na purihin po ang Panginoon at sa nagdiriwang ng kaarawan sa buwan na ito, muli ay happy birthday at ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na sumagana sa iyong buhay. Ayan. Ang ating pong tema para sa buwan ng August ay tinatawag na stewardship. No? At last Sunday ay na-discuss ni Pastor Sep yung mga some principles of the stewardship at dadagdagan ko po uli ngayon yan, ngayong gabi, principles of stewardship. Faithfulness and obedience brings joy to God. Kung minsan, when we talk about stewardship, we normally think about keeping the money, no? Yung pag-aalaga sa ating kaperahan o pag-aalaga ng gamit sa church or sometimes faithful giving to church through tithes and offering. Pero pag sinabing stewardship, kala ko nilulusob na. Sorry. Hello. Pag sinabi nating stewardship, mas malawak yung kanyang na scope dahil tinatalakay din dito kung paano natin pangangalagaan yung kaligtasan at the same time kung paano natin ipakikita yung ating character, a godly character, habang nandito tayo sa mundong ito. Ipinamumuhay natin yung ating godly character in the light sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. So, balikan natin yung ating text sa hapong ito. Luke chapter 12, 42 to 46. Pero yung binasa natin, 44, hayaan nyo kung basahin hanggang sa 46. No? Sabi dyan, the Lord answered, "Who then is the faithful and wise manager, whom the master puts in charge of his servants to give them their food allowance at the proper time? It will be good for the servant, whom the master finds doing so when he returns. Truly I tell you, he will put him in charge of all his possessions. But suppose," sabi sa 45, "but suppose the servant says to himself, 'My master is taking a long time in coming,' and he then begins to beat the other servants, both men and women, and to eat and drink and get drunk. The master of the servant will come on a day when he does not expect him, and at hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him a place with the unbelievers." So, makikita natin, maging sa ating verse, sinasabi doon yung muling pagbalik ng master sa time na hindi ni-expect ng mga servant. Stewardship, sabi dyan, is a reflection of our relationship to our sovereign Lord or to our sovereign God and to our loving Savior, Jesus Christ. Ipinakikita, sinasalamin kung paano natin pinangangalagaan, pinapahalagahan yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin, sinasalamin nito kung ano yung relasyon natin sa ating Panginoon. Maging sa inyong mga bahay, di ba? Sinasalamin yan kung paano nyo pinapahalagahan yung inyong mga gamit, yung gawain sa bahay, kung paano nyo minamahal ang inyong magulang. Siyempre, pag mahal nyo inyong magulang, tutulungan nyo sila sa gawaing bahay. Iisipin ninyo na si Papa nagtatrabaho, si Mama maghapon dito sa bahay, na 24/7 nagtatrabaho, wala naman siyang sweldo, kapos pa kami sa budget, no? Tapos ito ako, tanghali ako magigising, 1:00. Tapos tuwan-tuwa ako, walang pasok, matutulog lang ako maghapon. Sinasalamin yan kung paano nyo pinapahalagahan, kung paano nyo minamahal ang inyong magulang sa inyong tahanan. Kung mahalin nyo, papasalamat kayo sa inyong magulang, tutulungan ninyo ang inyong mga magulang sa gawaing bahay.
Amen? Sino tumutulong dito sa mga gawaing bahay? O busy lang sa pag-aaral? May assignment ako, hindi ako makakapagwalis. Hindi ako makakapaghugas. Nandiyan naman si kapatid number 2 o nandiyan naman si kapatid number 1. Siya na lang dapat, no? May isang bata, no? Umaangal. Sabi niya, "Ma, bakit na lang ako lagi inuutusan mo? Bakit si ate hindi mo man lang utusan? Lagi na lang ako, lagi na lang ako. Dalawa lang kami magkapatid, pero ako lang lagi mong inuutusan." Sabi ng mama niya, "Anak, yung ate mo nagtatrabaho para sa atin. Ikaw nandito ka lang nag-aaral. Bakit ate mo ang uutusan ko?" No? So, sinasalamin nito kung papaano natin pinapahalagahan yung ating relasyon, maging sa ating Panginoon. Sabi sa job description ng stewardship, the activity of or job of protecting and being responsible for something. So the conducting, supervising, or managing of something, especially the careful and responsible management of something entrusted to one's care. So kung halimbawa, hinire kayo as stewards, ito yung key result area na hahanapin sa inyo o hahanapin sa atin ng ating Panginoon. Kung paano natin pinoprotektahan at kung paano tayo nagiging responsible sa mga gawain na yon. At kung paano tayo nagsusupervise, nagmamanage ng mga ipinagkatiwala sa atin. So ito yung mga key result area na titingnan sa atin. No? Sa bagay karamihan ng mga estudyante, hindi pa tinitingnan yung tinatawag na KRA, no? Yung tinatawag na Key Result Area. Sa unang panahon, ang stewardship or manager ay originally, ito ay tinatawag na domestic steward. Ito yung mga alingkod sa kaharian o sa tahanan ng mga mayayaman, ng mga royalties. Sila usually yung mga tagapagsilbi ng mga pagkain, ng inumin sa mga royalties. No? Kumbaga ito ay parang mga waiter and waitresses. Dahil sa paglago ng panahon, nag-iiba din yung tinatawag na trabaho ng mga stewards. Lumalago din sila. No? Sino nakakilala kay Alfred? Hindi sa Ghost Fighter. Yung nag-alaga kay Bruce Wayne. Okay, si Alfred, no? Okay. Salamat naman, kilala nyo. Para hindi ako mahirapan mag-describe. Okay. Si Alfred, siya ay butler ng Wayne family. Nung mamatay yung magulang ni Bruce Wayne sa maagang panahon, si Alfred yung nangalaga dahil hindi pa naman pwedeng makipag-transact, hindi pa pwedeng mag-manage si Bruce Wayne, si Alfred ang nagmamanage nung kayamanan o ng business ng Wayne family. So, makikita natin na sa pagkakaedad ni Bruce Wayne nung maging si Batman siya, nandun si Alfred sa buhay niya. Malagong malago yung Bruce Wayne Company. Ganyan din po isinasalamin yung tinatawag na steward. No? Sa biblical stewardship, sinasalamin ito na pinapamahala siya doon sa kayamanan, doon sa mga businesses o doon sa mga lahat ng kailangan ng amo. No? Kaya doon sa ating teksto sa Lucas, ay sabi doon na sino yung pamamahalain, no? Kundi yung matapat at mabuting katiwala. So, as Christians, tayo din, pinagkatiwalaan din tayo ng Panginoong Diyos. Unang-una, yung ating kaligtasan. Faith. And also, binigyan din na tayo ng gifts, spiritual gifts. Pag nababasa natin sa Bible, yung tinatawag na talents, hindi po yan yung pagkanta, pagtugtog, o ano paman, o pagdodrawing. Ito po ay currency ng pera. Kaya sa Matthew chapter 25,
sinabi doon na binigyan ng talents, 10 talents, 5 talents, and 1 talent. It's the currency of the money. Of course, nag-i-evolve ang salita. Ngayon, tinatawag natin itong talent, yung ating galing, no? May pagkakaiba yung gifts at sa talent, no? I-discuss yan sa atin sa susunod ng ating mga tagapagsalita. Pero again, spiritual gifts is from God. Talent, inborn po yan, na nade-develop. So sabi ni Pedro ay 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in a various forms. Para mas maunawaan natin kung bakit kailangan nating pangalagaan, maging mabuti tayong katiwala, tingnan muna natin tinatawag na text background ng chapter 12. Verse 1 to 12, nandiyan yung tinatawag na warning and encouragement. Winawarningan ng ating Panginoong Kristo yung kanyang mga alagad about doon sa yeast o libadura ng mga Pariseo. Ibig sabihin yung pagtuturo na dinadagdagan ng mga Pariseo yung turo doon sa bibinata pumipiyok. Yung turo doon sa binata na ako. Doon sa Torah o doon sa tinatawag na Pentateuch. Marami silang idinadagdag. Kaya sabi ng Panginoon, be on your guard against the yeast of the Pharisees. Sabi dyan sa verse 1, which is hypocrisy. Si Pastor Russell, na-discuss ni Pastor Russell yung tinatawag na hypocrisy, kung ano yung hypocrisy. Sa ating modern day na panahon, ito yung tinatawag na mga artista, mga celebrities. Usually, yung mga hypocrites, ito sila yung gumaganap sa theater. Halimbawa, ang i-role play nila ay, halimbawa si Cesar, so magmamaskara sila. Kung sino yung hero, halimbawa pinabagsak ng hero na yon yung isang lugar, nasakop niya, i-role play nila yon para ipaunawa, ipaalala sa mga mamayan kung ano yung ginawa ng tao na yon. So nagmamaskara sila kung ano yung attitude. So hypocrisy, ito yon, no? Hindi standard yung pagtingin sa mga nangyayari, no? Binibigyan nila ng bigat, ng pansin itong pangyayaring ito while nagtatahimik naman sila sa pangyayari ito. Halimbawa, no, in politics, binibigyan ng pansin yung isa, pero yung pinakaseryosong problema, hindi yun binibigyan ng pansin. And that is hypocrisy. Kung minsan, tayo din, no, parang nagiging double face tayo. Iba yung pakita natin dito, iba naman yung pakita natin dito. Pag sa church, Christian tayo. Pero pag sa labas na, hindi na tayo Christians. Double face, no? Oh, siguro naman kilala nyo si Taguro, no? Sino nakakilala kay Taguro? No. He has 7 personalities, di ba? Ilan yung babaeng personality ni Taguro? Meron siyang 2 babaeng personality. And 5, no? Minsan, kakausapin ni Eugene sino ba yung isa na personality? So, excuse. Minsan, ganun po tayo. Hindi natin napapansin kung paano tayo makipag-deal sa ibang tao, minsan hindi natin napapansin kung ano yung personality na ating ipinapakita. Let us be true to ourselves. Kilalanin natin ang ating sarili in order for us to be a good steward. And then, 2 John, yung parable of the rich fool, 13 to 21. Sabi ng rich fool na ito, wow, marami akong ani. Magtatayo ako ng malaking warehouse. Doon ko ilalagak lahat ng aking naani. Ibebenta ko yon. And then, marami na akong pera. Maghahayahay na ako sa buhay. Relax na lang. Pa-chill na lang ako. Sabi ng Diyos sa kanya, sa rich fool, you fool, kukunin ko ngayong gabi ang iyong buhay.
papaano mai-enjoy ang iyong kayamanan. It's a warning para sa bawat isa sa atin. Kung minsan iniisip natin, may pangarap tayo, gusto nating maabot yon, at pag nandun na tayo, mag-chill na lang tayo. Alam niyo po, pagka na-commit niyo yung summit ng Mount Ararat, wala kayong ibang choice kundi bumaba. Minsan, ganun minsan ang pinapangarap natin. An easy way o an easy life. Pero sabi ng Panginoon, pag kinuha niya yung buhay natin, hindi natin makukuha yon. So sabi doon, sa rich fool, sabi niya, watch out, be on guard against all kinds of greeds. Life does not consist in an abundance of possessions. Nagiging greedy daw tayo pagka ganun yung iniisip natin. That's in verse 15. And then, pinapaalalahanan niya na do not worry, huwag daw mag-alala. Sabi niya sa verse 22, no? Huwag mag-alala, 22 to 34. Verse 22, sabi diyan, therefore I tell you, do not worry about your life and what you will eat, or about your body, what you will wear. For life is more than food, and the body more than clothes. Huwag daw tayong mag-alala. Magtiwala tayo sa Kanya. Noong panahon nila, of course, nauuso na rin yung mga tinatawag na tela galing sa Syria, tela galing sa Damascus, marami na rin silang pinagkakaabalahan. At nakikita ng Panginoon kung paano yung kanilang isipan nagiging busy sa mga bagay na ito. And then, 35 to 48, sabi dyan, be watchful. Dito pumapasok yung ating teksto. Be watchful, sabi dyan. Be dressed ready for service and keep your lamps burning, like servants waiting for their master to return from the wedding banquet, so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. Sabi dyan, be ready. Parang di ba, yung sampung babae, yung may ikakasal, nung dumating yung groom, dito sa atin sa Pilipinas, nauuna yung groom no? At pag kawawa naman yung bride, masasaraduhan kagad pag pre-practice natin yon, no? Nabasa niyo po ba yon? Yung 10 babae na naghahantay sila sa groom para dumating. Nung magmamadaling araw na, mauubusan na yung 5. Sabi lang, pengi kami. Hindi, pumunta kayo, bumili kayo. Habang bumibili sila, dumating yung groom, so isinarado na yung pinto. So by the way, kami mag-asawa, nung ikinasal, siya po yung nauna. Siya yung unang lumakad doon sa altar. And then sumunod ako. Tapos sinarado na yung church. Nakalimutan namin, nasa labas pa pala si pastor na magkakasal sa amin. Kaya binuksan uli. Pinapasok and then close. No? So, ganun po. Actually, ganun po yung nung kinasal kami. Nauna po siya and then ako po yung nahuling pumasok. But usually, karamihan yung lalaki na una naghihintay. No? It is the church. The women symbolize the church who are waiting for our Christ. The groom represent Christ, so siya yung huling darating. So anyway, pag nagpakasal kayo, bahala na po kayo magplano. And then, peace and division. Sabi ng Panginoon, but I have a baptism to undergo, and what constraint I am under until it is completed. 51, do you think I came to bring peace on earth? No, I tell you, but division. Ibig sabihin, ng division na yon, sisirain ng Panginoon yung paniniwala ng bawat isa. Sisirain ng Panginoong Jesucristo yung kanilang nakaugalian, yung kanilang tradisyon. Dahil mas mataas pa rin ang salita ng Panginoon kaysa sa tradisyon na kanilang ginagampanan. Na kung saan, ito na yung ginawa nilang parang pamantayan ng kanilang buhay. And then, the last is
interpreting the times. Yung pagbabalik muli ng ating Panginoong Kristo. Unang pumunta siya, tagapagligtas. Pangalawang pagbabalik niya, siya ay isa ng judge. Pero ganun pa man, sabi nga, hindi na hinahatulan yung mga taong nakipag-isa sa Kanya. Ang Panginoon kapag nakipag-isa ka sa Kanya, makakalimutin na siya. Nakakalimutan niya na yung kasalanan mo. Ang naaalala niya lang kung paano Kanya minahal. Di ba? Ang galing ng Panginoon. Alam niyo kung minsan mas mahirap pa magpatawad yung tao. Paulit-ulit. Di ba? Naalala ko dati ganito ka eh. Tapos hihingi ka ng sorry ngayon. Sinaktan mo damdamin ko. Sasabihin ng tao, di ba? Pero ang Panginoon hindi na. Kapag nanghingi ka ng tawad sa Kanya, yayakapin ka na niya. Wala nang palipaliwanag. Ina-accept ka niya. Sabi nga ni Ray Valera, kahit sino ka man. Di ba? Minamahal tayo ng Panginoon. Ganyan po kagaling ang Panginoon. The purpose of the text is to warn and remind every Christ followers that everyone was given responsibility to manage God's ministry. Sa 1 Corinthians, tinalakay ni Apostle Pablo doon yung ministry na tinanggap ng bawat isa. Sabi ni Pablo, hindi lahat ng parte ng katawan ay mata. Ang pangit naman kung puro tayo mata, di ba? Kahit mahaba pa yung kilay mo, biruin mo pag marami kang mata, ang dami mong kilay na ipagagawa. Imagine, ang gastos, no? Pero buti na lang, binigyan niya tayo ng 2 mata lang, ilong. Kung puro ilong ka rin, no? Hirap. No? Paggising mo sa umaga, ang dami mong lilinisin. No? So, buti na lang, ginawa tayo ng Panginoon na ganito. Iba't iba ang parte ng katawan, hindi lahat kamay, hindi lahat paa. May ginagampanan ng bawat isa. I hope ma-discover natin yung mga... Nagkaroon na ba kay Pastor ng discovering your gifts? I hope sa susunod, no, kapag tinalakay ng ating mga tagapagsalita yung gifts. Ma-discover ng bawat isa kung ano yung gift mo na gagampanan mo sa church. Alam ko meron kaming form niyan na pipil-upan mo para makikita mo kung ano yung gifts mo. Of course, meron ding reward, no? God requires obedience and faithfulness. His followers, and there's a reward and consequence kapag hindi mo ginampanan. Halimbawa, sa bahay, hindi ka naghugas ng tanghali. Naalala ko yung mga anak namin noon, 3 sila. Merong sa umaga, merong sa tanghali, merong sa gabi. Aba, mautak yung naghuhugas sa umaga. Oo. Uhugasan niya lahat yun kagad. Yung sa tanghali, medyo magulang. Oo. Medyo parent siya. Pagdating nung gabi, hindi nahugasan yung sa tanghali, sabi niya, hindi ko naman niya kinainan, kanina pang tanghali yan. So nag-aaway-away sila, no? So sabi namin mag-asawa, sige, huhugasan namin to. Pero sa susunod, ihiwalay namin kung ano yung nasa umaga, kung ano yung nasa tanghali, kung ano yung nasa gabi. Why? Ibig sabihin, ano yung gawain iniwan mo, hindi ang gagawin ng iba, ikaw pa rin ang gagawin yan. And that's consequence. The same is true sa ating spiritual life. Ang Panginoon nag-i-expect siya sa bawat sa atin ng bunga. Kapag tayo nakipag-isa kay Kristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon, nag-i-expect din siya sa atin ng bunga. Ng paglago. Nung nakaraan, tinanong ako ng aking isang young people, sabi, Pastor, anong naghahanda na ako sa aking mature role? Sabi niya, papasok ka sa Viva Max, hindi ka ako. Mature role. Ano yun? Sabi niya, sige, sabihin mo sa akin, magsalita ka sa akin ng masama. Kalbo, God bless you. Yan, di ba? Malaki yan dyan. God bless you.
whatever negative na salita na inyong narinig, tinatanggap mo ito, and then ibinabalik mo sa Kanya ng positive. God bless you. God loves you. That is mature role. So, there's a reward and consequence. So, four principles of biblical stewardship. First is principle of ownership. Sabi doon sa verse 42, the Lord answered, "Who then is the faithful and wise manager, whom the master puts in charge of his servant to give them their food allowance at the proper time?" Yung fundamental principle sa stewardship, that God owns everything. Isinilang tayo sa mundong ito na wala tayong dala-dala na anuman, butubad. Aalis din tayo na wala tayong dala-dala na anuman. Anuman ang iyong ma-accomplish sa mundong ito, lahat yan, hindi mo madadala sa kabilang buhay. Pero kung ano yung iyong ipinakita, ano yung naging impluwensya mo, mabubuhay yan magpakailanman. Principle of ownership, everything in this world, God owns it. Kaya nga, ina-acknowledge natin ang ating Panginoon. Pagising pa lang sa umaga, pinapasalamatan natin siya, kasi binibigyan na tayong lakas para makapaghanap buhay. Binibigyan na tayong lakas para makapasok sa school. Binibigyan niya tayo ng lakas para magawa natin lahat ng ating dapat gawin. Lahat sa mundong ito, pag-aari ng ating Panginoon Diyos. The second is the principle of responsibility. Sabi dyan, verse 12 to 44, "Truly, I tell you, He will put him in charge of all his possessions." No? Responsibility. Tinawag tayo ng Diyos upang mamahala sa Kanyang kaloob para sa atin. Papamahalaan natin yan, imamanage natin yan. Ganun pa man, nais niyang gawin natin ito ng buong kagalakan. Hindi napipilitan lamang. No, baka mamaya, napipilitan lang tayo kasi wala tayong choice. No? Natatakot tayo. Pag hindi ko ginawa kasi baka may parusa sa akin. No? Hindi, dapat ginagawa natin yan ng may kagalakan. Ginagawa natin yan na masaya tayo. Looking forward lagi tayo. Halimbawa, ako every Thursday and Sunday, pagdating ng Wednesday, na-excite na ako. Kasi Thursday, makikita ko na naman uli kayong lahat kahit hindi ako tumatayo dito. Sunday, makikita ko uli lahat, no? So lagi akong excited para sa gawain ng Panginoon. Ewan ko bakit ganun yung Lord sa akin. Kung minsan gusto ko, Lord, yung asar naman dapat. No? Pero laging excitement at kagalakan eh. Pero masarap naman sa pakiramdam na mapaglingkod sa Panginoon ng ganon. So purpose ng paglilingkod natin sa Panginoon is recognition of God's Lordship. We recognize yung pagiging Panginoong Diyos sa atin ng ating Panginoon. We acknowledge God's authority and sovereignty over our lives as Creator and the ultimate source of all things. No? Pag sinabing sovereign, of course, na may sarili siyang patakaran, hindi siya naiimpluwensyahan ng sinuman. And then, the love and gratitude. Katulad ng sinabi ko kanina, yung purpose natin sa paglilingkod, dahil ito sa ating pagmamahal natin sa Panginoon at expression din ng ating pasalamat. It is our expression of love and appreciation for God's blessings, including His creation, provision, and especially the gift of salvation. Yun yung ating layunin sa ating paglilingkod. People serve God for a variety of reasons, no? Iba't iba. Pero sabi nga natin na dapat motivated tayo ng pag-ibig at pasasalamat sa Panginoon. Hindi napipilitan,
Hindi yung natatakot lang. Di bali, pagtsatsagaan ko, 4 na taon lang naman yung pag-aaral ko. Dapat hindi ganon. Kundi dapat pasalamat sa Panginoon kasi binibigyan niya tayo ng pribilehiyo na makapaglingkod. Philippians 2, 1-3, maganda yung sinabi dyan ni Apostle Pablo. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one spirit, and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, above ourselves, not looking to our own interest, but each of you to the interest of others. Napakaganda ng sinabi ng Apostle Pablo. Yung sa ating paglilingkod. Sa pagganap natin ng tungkulin, sa school man, no? Sa bahay, o sa ibang lugar, o sa church, sa workplace, inire-represent natin ang ating Panginoon. Sabi nga, pinagkatiwalaan tayo, we are the manager, and He is the owner, inire-represent natin ang ating Panginoon. Sa responsibility, kung paano natin mare-represent ang Panginoon, dapat nagpaplano din tayo. Kaya may tinatawag tayong smart planning. Ano yung smart planning? No? Smart for specific, ibig sabihin, kapag nagplano tayo, dapat malinaw, ma-accomplish natin. Hindi yung parang pangarap lang. Gusto ko ganito, pero wala naman tayong plano. Paano natin naabutin yon? Diba? Pagkatapos ko ng pag-aaral, gusto ko maging ganito, dapat measurable din. Na may measure. Naglalagay ka ng criteria para makita mo din yung progress mo. Even sa spiritual life natin. Paano natin tinatrack yung ating spiritual life? Paano natin nalalaman na lumalago na tayo sa ating spiritual life? So, dapat meron din tayong mga malinaw na plano. And then, dapat yan achievable. Na-achieve ba natin? Ma-achieve ba natin yung ilalagay nating plano? Dapat R is realistic, no? Na or relevant, makatotohanan, no? Na sa taong ito, babasahin ko yung buong Bible, Old and New, and then, magkakabisado ako ng mga 50 chapters, no? A week. Kaya ba? 50 chapters a week? Hindi, baguhin natin. At least 5 verses a day, no? Pwede na. Achievable, no? So, realistic siya. And then, dapat timely or time-bound. Ibig sabihin, dapat may finish line. Hanggang kaya, and then para sa susunod, so, nakikita natin. Ganon din naman sa ating buhay, sa ating spiritual life. May tinatawag din tayong dapat na SWOT analysis. Ano alam niyo yung SWOT analysis? Strength, weakness, opportunities, and threats. Strength, ano ba yung strength natin? Ano ba yung strength nyo bilang individual sa inyong spiritual life? No? Ito yung tinatawag na internal positive attributes that provide a competitive advantage. Actually, ginagawa ito sa mga sa mga corporate. No? Pero ganun din naman sa spiritual life. Ano ba kahinaan ko? O ano ba ang strength ko? No? Gusto ko yung laging tumulong. Gusto ko kasama ako sa mga nag-a-arrange ng upuan sa church. Yung strength ko, yung aking personality. Ano yung weakness ko? Yung aking emotion. No? Madali akong magalit, magtampo. Ano ba yung opportunity? No? Ito yung external factors that can be leveraged for growth. Ano ba yung opportunity? Uy, nagbibigay ng opportunity, no?
makapagbasa ng mga devotional books, lumago, papalawak yung aking vocabulary para sa evangelism, and then threats. Ano yung threats? External factors that could negatively impact the organization or yourself. Mahina ako sa, yung threat ay mahiyain ako. Parang mga ganun, no? So, dapat tayo din personally, tinitingnan din natin yung ating sarili. Ilalagay ko dapat yung Johari's window para makita natin yung kung paano tayo tinitingnan ng iba, paano natin tinitingnan ang ating sarili, ano yung alam ng iba na hindi natin alam, ano yung alam ko na hindi alam ng iba. That's Johari's window. But anyway, sa susunod na lang. So, ganun, no? Pinapalago natin kasi yung ating spiritual life intentionally. That's our responsibility. Hindi lang yung uma-attend tayo sa church, nakikinig, and then paglabas, dahil hindi tayo agad nakasakay ng jeep, nakalimutan na natin yung message. May message ni Pastor kasi tagal ng jeep dumating. Nawala na tuloy yung message ni Pastor. No? Iniisip na natin, ano nga yung tema ngayong buwan? Nakasabit lang kasi ako eh. No? So dapat intentionally pinalalago natin yung ating spiritual life. Hindi ko pala napindot, no? Sorry. Pangatlo, the principle is the principle of accountability. It will be good for that servant whom the master finds doing, so when he returns, no? Inom lang ako sandali, Darating ang panahon, lahat tayo magsusulit tayo sa Panginoon. Haharap tayo sa judgment seat ng Panginoong Diyos. Romans chapter 14, verse 12, sabi diyan, so then, each of us will give an account of ourselves to God. Ano ang ginawa mo sa buhay mo dito sa lupa? Ano ang ginawa mo sa ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon dito sa lupa? Magbibigay tayo ng account. Magbibigay tayo ng sulit sa Panginoon. Haharap tayo sa Kanya. Ano yung ating ibabalik sa Panginoon? Responsibility, ang kagandahan sa responsibility, it is shared by anyone. Sama-sama tayo sa responsibility. Kung papaano natin palalagayin ang isa't isa, magpapaalalahanan tayo, magtutulungan tayo, that's responsibility. But accountability, sa atin lang yun, personal lang yun. Hindi natin pwedeng i-share yung ating accountability. Yung account pwede niyong i-share. Pero yung accountability, ikaw lang yun. You are accountable sa lahat ng iyong gagawin. Mabuti ba tayong katiwala? Nagtitake ba tayo ng responsibility? Tinitake din ba natin ang ating accountability? Nagiging accountable ba tayo sa lahat ng ating ginagawa? And then number 4, the last is the principle of reward. No? It will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. Truly I tell you, he will put him in charge of all his possessions. Maraming mga gandang istorya, hindi lang sa Biblia, maging sa buhay ng tao, kung paano sila pinagpapala, nire-reward ng Panginoon. Kapag sinabi nating pagpapala, it doesn't mean na lagi itong pera. Kung paano sila pinagpala, kung paano sila pinalago ng Panginoon. Maraming mga success stories kung paano sila pinagpala habang ginagawa nila
yung business ng Panginoon. Sa kanilang pagsunod, maaring may kahirapan, pero ginagampanan pa rin nila ng buong kagalakan. And then yung reward. Alam niyo ang Panginoon, hindi siya papayag na magkautang sa bawat isa sa atin. Mananampalataya ka man o hindi, pag gumawa ka ng mabuti, pagpapalain ka niya. Susuklian niya yung ginagawa mo. Sobra-sobra pa. Kaya mag-iisip kayo, marami namang hindi mananampalataya and yet maganda yung kanilang buhay. May mga philanthropist na hindi mananampalataya katulad ni Bill Gates. Pero patuloy siyang pinagpapala. Mabait din naman siya. Maraming mga Kristiyano na sumusunod naman sa Panginoon and yet parang ang hirap ng pagpapala. Pero syempre, mas maraming mga Kristiyano yung mga pinagpapala din naman. Hindi papayag ang Panginoon na magkaroon ng utang sa atin. Why? Sinusuklian niya lahat ng ating ginagawa. Lahat ng ating mabubuting ginagawa. Sinusuklian niya to. Ano yung mga rewards? Una yung earthly reward. Binibigyan niya tayo ng magandang kalusugan, prosperity, no? Ibinibigay yan sa atin ng Panginoon kapag nagiging tapat tayo sa Kanya. Also, yung tinatawag na spiritual reward. Ang Panginoong Diyos nangako sa atin ng spiritual na reward. Halimbawa, si Haring Solomon. Si Haring Solomon, tinanong siya ng Panginoon, anong gusto mo? Sabi niya, bigyan mo ako ng wisdom para mapamahalaan ko itong tao mo. Sabi ng Panginoon, dahil yan ang hiningi mo na napakabuti sa lahat, ibibigay ko na rin ang kayamanan sa iyo. Ikaw ang magiging pinakamayamang tao sa iyong panahon. At nangyari nga yun kay Haring Solomon. And last is the heavenly reward. No, ito yung tinatawag na ating kaligtasan. Binibigyan tayo ng reward ng Panginoon. The reward of salvation. The crown of life. Binibigyan tayo ng Panginoon. That's why we have to focus on God. Papaano natin mag-glorify ang ating Panginoon? Huwag tayong mag-focus dun sa reward. Mag-expect kagad ng reward. Darating at darating yan. I-focus natin ang ating sarili. How can I glorify God? At papaano ako magiging kagamit-gamit sa Panginoon? Paano ako magiging good servant ng ating Panginoon? So dito na po ako magtatapos. Conclusion. Sabi dyan, yung sa kwento yung parable of the talents, yung binigyan ng 10, ng 5, at ng 1. Maganda sabi yung dalawa, yung binigyan ng 10 at ng 5, sabi nila, nandito po yung ipinagkaloob nyo. Ito yung 10, ito po yung tinubo na 10 din, ibinabalik ko sa inyo. Sabi ng master, no, sana ito yung ating harngarin. Matthew 25:21. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Napakasarap po niyan, mga minamahal, na maririnig natin sa Panginoon. God is not demanding you to be successful, but He wants you to be faithful. Hindi niya dinidemand na maging successful ka sa buhay. Of course, bibigyan ka ng success. But He wants you to be faithful. God is not demanding you to be skillful or be talented. But He wants you to be obedient to Him. Of course, lahat ng Kanyang tinatawag, Kanya rin namang ini-equip. Pero ang gusto niya, maging masunurin ka sa Kanya. Because faithfulness and obedience brings joy to Him. Magsitayo po tayong lahat para tayong manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mensahe na aming narinig sa hapong ito. Lord, yung principle ng
stewardship, kayo po ang nagmamay-ari ng lahat. Binigyan nyo kami ng responsibility na mamahala sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin para sa ministry, para patuloy po mapalago ang gawain, maisulong, Panginoon, ang kaligtasan, ang ministeryo ng gospel. Ganun din naman, you make us accountable, every one of us, Panginoon. At ganun din yung reward, O Diyos, sa takdang panahon. Salamat, Panginoon, sa mga mensaheng ito. At hari nawa nga, Panginoon, na marinig namin sa inyo kung papaano nyo kami wine-welcome dahil sa ating pagsunod at katapanan. O Diyos, purihin po kayo. Itaas po ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.